Dear Kuya Allen, isa akong janitor at dito ako naka-assign sa isang building na nasa Ayala Avenue, malapit lang sa Rustan's Department Store. Isa itong building na mayroong higit yata sa 30 palapag. Marami rin kami mga janitor na naka-assign dito. Ang iba ay nasa admin ng building ang assignment. Ang iba naman ay sa lobby at sa labas ng building. Isa ako sa 5 natuka sa paglilinis ng mga comfort room sa bawat floor. Alas 9 ng umaga ang simula namin at inaabot kami ng hanggang alas 7 ng gabi araw-araw. Madali lang naman ang trabaho namin dahil madali lang naman linisin at hindi gaanong madudumi. Disiplinado at maayos naman ang gumagamit ng mga tenant ng gusali. Ako nga pala si Bernie, edad 21, hindi gwapo. Hindi rin naman pangit. Sakto lang ang itsura at sakto din ang taas na 5'6". May appeal din naman kahit na papano. Naka-assign ako sa huling 5 pinakamataas na palapag ng building. Buong araw ang aming paglilinis. Palipat-lipat ako ng palapag. Naglalagay ng tissue paper, liquid soap, paper towel, at kung ano-ano pang supply. Palagi rin ang pag-spray ko ng air freshener para laging mabango at kaaya-aya ang amoy. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay doon kami busy. Kasi dapat malinis at mabango na ang CR kinaumagahan. At naibaba na rin ang mga basura. Lagi kong hinuhuli ang paglilinis sa 27th floor. Kasi mayroon akong empleyadong inaabangan palagi. Lagi itong overtime. May angkin itong kagwapuhan at talagang napakalakas ng appeal para sa akin. Hindi ako bakla at nakakasiguro ako sa aking kasarian. Subalit nagtataka rin ako sa akin sarili kung bakit ako attracted sa kanya. Palagi kasi siyang nakangiti sa tuwing nagkikita kami. Kahit nasa labas ng building ay binabati ako. Mabait siya sa aking palagay. May hinala din ako na isa siyang silahista dahil madalas ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Lalo na kapag inabutan niya ako na naglilinis ng CR. Kung sakaling gagawan niya ako ng kalayan, hindi naman ako papalag. Hindi lilipas ang buong linggo na hindi siya mag-overtime. Kadalasan ay 2 o 3 araw siya kung mag-OT. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Kahit kabatian ko na siya, ay hindi ko naman naitanong kung ano ang pangalan niya. Hindi rin kami nagkakausap, panay ngiti, at tanguan lang bilang pagbati. Isang gabi ay naabutan niya ako na sinisermo na ng aking boss. Bakit daw hindi pa ako tapos sa paglilinis, samantalang ang iba ay nakatapos na at pauwi na. Sige na, tapusin mo na yan at bilisan mo na. Umuwi ka na rin pagkatapos mo dyan. Mauna na kami sa'yo, ang sabi ng aking boss. Sinermonan ka yata. Ano bang ginawa mo?
Ang sabi ng lalaking empleyado na kinagigiliwan ko. Nagulat ako at kinausap ako. Napangiti tuloy ako ng matamis. Sir, hindi kasi ako nakatapos sa kagad eh. Kayo po, panay-panay yata ang overtime nyo ah. Ang sabi ko, hindi naman, nagpapalipas lang ako ng traffic. Ang traffic kasi sa ESA dahil sa ginagawang MRT. Ang sagot naman ni Sir. Sir, pwede po bang malaman ang pangalan nyo? Ako nga po pala si Bernie. Palagi kasi tayo nagbabatian, pero hindi ko man lang alam ang pangalan nyo. Lakas loob kong tanong sa kanya. Oo nga no, Lito, tawagin mo na lang akong Lito. At huwag nang sir, at alisin mo na rin ang po. At hindi pa naman ako katandaan. Sabi naman niya. Simula noon ay naging close kami at binabati rin niya ako kahit kasama pa ang kanyang mga kaopisina. Lito, ginagabi ka na naman yata ah. OT na naman? Ang bati ko sa kanya isang gabi na naabutan niya akong naglilinis. Oo nga eh, madami kasing trabaho ngayon. Tapos ko na naman kaya pauwi na rin ako. Ikaw ba? Sabi nito. Tapos na rin ako. Ibababa ko na lang itong mga basura. Ang sagot ko. Alam mo ba na dati rin akong janitor? Mga tubo nga lang ang nililinis ko. Ibang klaseng tubo. Ang sabi nito. Iba ang intindi ko sa sinabi ni Lito. May ibang kahulugan at may gustong ipahawati kaya sinakyan ko ang biro niya. Si Lito naman, mapagbiro talaga. Baka maniwala ako sa iyo niyan. At baka sa iyo ako magpalinis ng tubo. Pinagtitripan mo yata ako eh. Ang sabi ko. Bakit? Trip mo rin ba? Ang sagot naman niya. Lito naman, iba na yata ang sinasabi niyong tubo ah. Trip mo ba talaga na maglinis ng tubo? Ang tanong ko. Trip na trip, kaya walang basagan ng trip. Ang sagot uli nito. Nako Lito, ibaba ko muna itong basura at baka magsara na sa ibaba. Sandali lang ako. Hintayin mo lang ako kung gusto mo talaga na bumiyahe. Ang sagot ko. Agad naman akong bumalik. Pagbalik ko ay hindi ko na siya inabutan. Madilim na rin ang kanilang office at wala kahit konting liwanag. Pinagtripan lang yata ako ni Lito. Ang sabi ko sa akin sarili. Disimayado ako. Naghintay pa ako ng sandali at nang walang Lito na dumating ay nagpasya na akong umalis. Nakatayo ako sa harap ng elevator at pagbukas ay bumulaga si Lito. Oh, saan ka pupunta? Bumili lang ako ng sandwich dyan. Halika na at magkape muna tayo sa loob. Ang sabi nito. Kala ko kasi pinagtripan mo lang ako eh. Ang sagot ko naman. Ikaw naman, bakit ko naman gagawin sa iyo yon? Ang sabi nito. Habang nagiinit siya ng tubig, umupo ako sa mesa sa may pantry. Naglagay siya ng 2 mug, kape, asukal at creamer. Ako na raw ang magtimpla ng sa akin. Tinabihan niya ako habang umiinom ng kape.
Alam mo ba na matagal na kitang trip? Lagi kitang pinagmamasdan. At saka, kaya ako nagpapalipas ng oras dito sa gabi ay para makita ka. Ang pagtatapat sa akin ni Lito. Napapansin ko rin yun. Palagi nga kitang nahuhuli na nakatingin sa tubo ko eh. Ang tagal kong hinintay na magpakita ka ng motibo. Kaya nang nagbiro ka tungkol sa tubo, agad ko nang sinakyan. Ang sagot ko sa kanya. Naramdaman ko ang kamay niya na hinahaplos na ang aking hita. Parang nag-round ako. May kuryente yata ang kanyang kamay. Ewan ko kung bakit para ako nakaramdam ng konting hiya. Pero mas higit ang pagkasabik. Lumingon ako sa kanya dahil kita ko sa gilid ng aking mata na tinititigan niya ako. Nakangiti siya, kaya hindi na ako nakatiis at kinabig ko ang kanyang batok at agad na siniil siya ng halik. Niyaya niya ako sa CR dahil mas trip daw niya doon gawin ang gusto naming parehong mangyari. Mas lalo akong na-excite dahil mas risky ay mas lalong nakadagdag ng init sa akin. Pagpasok namin ng CR ay hindi na namin inilak pa ang pinto dahil batid namin na wala nang papasok pa at madilim na rin ang buong palapag na ito ng gusali. Pinaupo niya ako sa marmol na sahig ng lababo. Saka niyakap at naghalikan muli. Pagkatapos, ibinaba niya ang suot kong coverall. At doon, hindi na namin napigilan pa ang mga sandaling yon. Lumipas ang mga oras na yon. Mabilis kami naglakad palabas. At agad na nabuksan ang pinto ng office. Nagkatawanan pa nga kami nang kami ay makapasok. Ang sarap, di ba? Exciting. Ang nakangiting sabi ni Lito. Grabe. Talagang hindi ko akalain magagawa natin yun. Ang sagot ko. Nagayos na kami. Pinunasan na ni Lito ang tumagas sa kanyang hita at saka nagbihis na. Nagpabango pa dahil baka raw maamoy ang Clorox sa kanyang katawan. May ilang beses pang naulit ang encounter namin ni Lito sa CR na yon. Nahinto na lamang nang ilipat ako ng ibang building dahil sadyang nagro-rotate kami ng building assignment. Yun lang po ang aking kwento. Maraming salamat.